Isang mainit-init na balita dito sa ating channel. Mayor Benji Magalong at Representative Richard Gomez nagkainitan. Nagkainitan di umano sa isyu ng katiwalian sa Kongreso. Dahil ito'y dinadamay niya ang lahat ng mga kongresista ayon pa kay Richard Gomez. Ayon naman kay Mayor Benji Magalong, nasa kay Richard Gomez kung idadamay niya ang kanyang sarili dahil hindi naman lahat ay kurap doon sa kanilang hanay. Narito ang balita. Aba, si Richard Gomez, Nelson, hindi na nakapagpigil. Ano nangyari? Napikon daw po kay Baguio City Mayor Benji Magalong Aba, sa umano'y mga paratang ukol sa corruption sa Kongreso. talaga naman. Aba naman, live report. Totoo ito? May live report ng inborn na gwapo. Mula na pinanganak, gwapong-gwapo na. Parang naluma tayo dito, pare ko ha. Naku po. Tayo gwapo lang eh. Pero ito pa yung inborn na gwapo, kahawig na kahawig ni Richard Gomez. Oy! Lodovico Sumintak. Lodovico, good morning. Sa pangalan ng nonoy, bumawi eh. Ang lodoboy ko? Lodovico. Ay, good morning, Jen at Nelson sa mga Oh. ka-inborn na gwapo. Yun na nga. Binueltahan ni late Congressman Richard Gomez si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa patuloy na pagbanat sa Kamara sa isyu ng umano'y korupsyon sa Kongreso. Sinabi ni Gomez na sa halip na banatan ng Kongreso, dapat munang ayusin ni Mayor Magalong ang mga problema sa kanyang lungsod na pinamumunuan. Ayon kay Gomez, ginagamit lamang ni Mayor Magalong ang isyu ng korupsyon para makakuha ng atensyon sa media at kung may problema siya sa kanyang congressman sa Baguio City ay huwag niyang idamay ang buong miyembro ng Kamara. Pinayuhan ni Gomez si Mayor Magalong na unahin muna niyang resolbahin ang mga problema sa Baguio City na may kinalaman sa air pollution, kulang ang public transport, problema sa basura, overcrowded ang syudad dahil sa naglipa ng illegal structure at magulong urban planning. Gulat na inaakusahan ng alkalding ito ng korupsyon ang mga kongresista. Kung may problema raw ang mayor sa isang congressman, huwag daw niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ng mayor ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya ka naman. Hindi man pinangalanan, matatanda ang pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga mambabatas na pumalakpak sa sona ng Pangulo nang banggitin nito ang manumali umanong flood control projects. Sa panayam kay Magalong, sinagot nito ang patutsada ni Gomez. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang kontraktor, kung hindi siya ang kontraktor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinuna ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa issue ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio?
Ayon sa estudyanteng si Abigail, big yes, lalo na raw sa usapin sa traffic. Anya, kung dati-rati ay 15 minuto lang ang biyahe mula sa kanilang barangay papasok sa eskwelahan sa Harrison Road, ngayon 1.5 oras na. Sobrang tagal. Parang mas mabilis pa nga po bumaba ng La Union top from Irisan to kung babiyahe po kami ng Irisan to Baguio. Parang gano'n. Para na po kami bumababa ng La Union. Dahil lang po sa traffic. Ayon naman kay Mario Simbahon, ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Alam nakita ko anong ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, mga dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadami ang building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganun pa rin. Dumadami ang sasakyan, dumadami ang tao. Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado mga tao at maganda ang klima. Kaya sang-ayon sina Abigail at Mario, naunahin ni Mayor Magalong ang pagresolba sa mga problema para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng syudad. Para sa agenda, Alright, mga kabatas natin at mga kahalang sa Kongreso. Alam niyo mga kabatas natin, it's very interesting, no? Ngayong lumabas itong si Richard Gomez. Okay? Siyempre, many people are actually curious what happened. Pag napanood niyo mga kabatas natin din, yung statement ni Mayor Magalong dito, well, panoorin muna natin. No? Panoorin natin. Kasi nga, this is very interesting. Tulad nga sinasabi ko sa inyo. Well, nasabi ko naman na sa inyo ito. Diba? Nasabi ko naman na sa inyo ito. Nasabi ko naman na sa inyo ito na friend sila. At siya at si Richard Gomez ay honorary alumni ng Class 82. Tignan niyo mga kapatid natin. Alam mo, nalulungkot ako dahil kaibigan ko siya. Kaibigan mo, hindi na. Iba na yung tropa niya. Malalaman natin mamaya mga kabatas natin, may mga revelasyon na kung ipapakita sa inyo. At ito mga kabatas natin, no, ilalabas din natin, no? Ilalabas din natin yung mamaya, no, yung kwento tungkol dito sa mga pondo-pondo na yan, tsaka sa mga ghost projects. Kasi nga pumunta kami doon kay Arnie Teves kanina, no, kasama namin si Attorney Topacio. Grabe, nakakalula yung pera mga kabatas natin. Kukwento ko sa inyo mamaya, okay? At alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng... Well, may natuklasan kami. Hindi ko lang alam kung yun. Pero, we have facts. Okay? Unang-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. Malamang hindi siya yung sinasaktan siya. Ouch. Pero I finally realized na it's useless to argue. Correct. Sabi nga nila, Just give me the money. argument is wasted when Money is the talking. truth doesn't make a mark. Ay, akala ko. Hindi ko lang sinasabing pera ang ano. Pero pondo siguro, pondo. Okay, pondo. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Well, I beg to disagree. Pag sanay ka sa madilim na lugar, madali ka makakita ng liwanag. Kasi nga, syempre, nasasanay yung mata mo sa madilim na lugar, dilated yung pupil mo, konting liwanag lang, kita mo na agad. Diba? Kaya ako na lang. Ay, sa tingin ko siguro ba? Maganda yun, hayaan mo na lang. Leave it to us.
Ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Pero hindi ba po kayo nagkakausap? Kung may lumalapit na po ba sa kanila tungkol sa issue na to? Ganun. Ano kami? Magkaibigan kami. Sabi ko nga sa'yo, honorary member pa namin. Magkaibigan kami niyan. Ito mga kapatid natin. Latest news from Brigada. Brigadanews.ph. Kailan lang ito? July 1, 2025. Okay? Congressman Richard Gomez declares war on disorder, vows to reshape latest 4th district with 11.8 billion vision for roads, people, and discipline. Yung pala eh. Malaki pala ang pondo ni Sir eh. Alam niyo mga bads natin, no? I-relate ko lang dun sa napag-usapan namin kanina. No? Meron pa lang, sa Congress, no? Sa Congress, dalawang klase yan. Meron yung nabibigyan, meron yung humihingi. Sabi sa akin ni Arnie Tevez, ibang-iba daw yon. Meron kasi yung mga nabibigyan lang. Kasi minsan, alam nyo naman daw, na parang, para hindi ka magsalita, para hindi ka na maging maingay, bibigyan ka. Pero maraming mga kupal na humihingi. Tapos, ang nakakainis dito, mga kabatas natin, pag hihingi ka, tapos grinant. Kunwari, humingi ka kay Zaldico. Tapos grinant yung 1 billion mo. O kaya, humingi ka ng 10 billion. Nag-grant yung 10 billion mo, mga kabatas natin. Cash daw ibibigay yung 20%. Wow. My goodness. Hay nako, Congressman Richard Gomez has set the tone for his second term with a bold declaration predicting the future is not enough, you must create it. Nag-speech siya. Human capital, blah, 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 blah. Diba? Di syempre, ginawa ko mga kabatas natin, pumunta ako sa ChatGPT. Actually, si Attorney Magalong ang pumunta sa ChatGPT. Tapos, ano ba ang tanong na maganda? Did the budget of Congressman Richard Gomez increase? Give me citations. Yan. Mas maganda siguro para makita natin year to year. Give me citations, okay? ChatGPT 5 na to mga kabatas natin. Thinking longer for a better answer. 11B mga kabatas natin. Ilan yung budget ni Pulong Duterte doon sa kanila? Mga kabatas natin. My goodness, 11 billion. Tagal naman itong si ChatGPT. Hindi kasi humingi ako ng citations para hindi siya mag-hallucinate. Kasi mga kabatas natin, minsan, yung mga AI na ganito, nag-hallucinate. Pag hindi maganda yung prompt mo, hindi rin maganda yung kalalabasan. Okay? Ito. Searching DPWH GAA 2023 District Budget Details. What the heck? Ang dami niyang further examining the budget, sabi niya. Leyte 4th District. What the heck? Bilisan mo naman, ChatGPT. Daming dead air ni ChatGPT. Yun nga ang Yun ang itong update ng ChatGPT 5 na yan. Ito yung parang sinabi nila, mas matagal daw maglabas ng results kasi mas accurate daw at mas matindi daw siya mag-isip ngayon. Pero mga kabatas natin, pinakita na sa akin nito si ewan ko kung pareho yung pareho yung lalabas. Pinakita na sa akin. Kasi dapat natin makita yung increase, yung gradual increase ng kanyang budget allocation. Okay? 51 billion daw kay Pulong Pro, malaki improvement ng Davao. Malaki pa rin ang 51 billion.
Pati si ChatGPT nalulula, sinabi nyo pa. Kukwentuhan ko muna kayo doon sa doon sa mga kalakaran na ganyan. Kasi pati yung Ghost Project pag-uusapan natin mamaya, no. Doon sa pagkatapos nito, isasama ko yung Ghost Project kasi kinento rin sa amin kung paano ginagawa yung mga Ghost Projects na yan. Tapos syempre, alam niyo naman mga kabads natin, nung nag-uusap kami, sabi niya honest daw siya. Pero syempre, I'm taking everything with a grain of salt. Okay? Balik tayo dito kay Goma. Okay? Si Goma magaling naman niyang mag-paint. Nakita niya yung painting niya, di ba? Yung dick pic. Di ba dick pic yung kanyang bakit ang tagal? Oh my goodness. Yung kanyang dick pic na binenta niya ng ilan yung 190,000. Di ba?